Galatia chapter 6. Verses 6 to 10, basahin po natin. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik, itanim ng tao ay siya rin namang kanyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasirahan. Subalit ang naghahasik ng Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng Panginoon. Importante na alam muna natin ang konteksto ng Galatia. So merong mga false teachers na nakapasok na nagtuturo ng maling katuruan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya plus pagsunod sa kautusan. At merong matinding warning na ibinigay si Apostol Pablo. Ang sino mang magturo ng ibang mabuting balita maliban sa itinuro namin, sabi ni Apostol Pablo, kahit anghel pa yan, ang sabi niya, isumpa ninyo, paalisin ninyo. Ngayon, dahil si Apostol Pablo ay isang pastor, palaging alam niya ang overreaction. Baka naman, dahil sa utos na ito ni Apostol Pablo, ay lahat ng kanilang manggagawa ay paalisin nila at makalimutan nila yung tamang design at structure ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya isinama niya ang isang katuruan na, alam niyo po ba, kasama ng prinsipyong sowing and reaping principle. So sinabi nga, ang mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, yung mga tinuturuan ng salita ng Panginoon, kailangan magbahagi ng material na bagay sa mga nagtuturo sa kanila. At ang kakaiba sa text sa Galatia, ito ay isinama sa sowing and reaping principle. Kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung hindi ka nagbabasa ng iyong Biblia araw-araw, hindi ka nagpipray, ay huwag kang mag-expect na mayroong bungang kabanalan sa iyong buhay. Kung nagtanim ka sa laman, mag-aani ka ng laman. Pero kung nagtanim ka sa Espiritu, matapat ka sa mga means of grace, mag-aani ka ng kabanalan, mag-expect ka ng kabanalan na bunga. So ganun din, patungkol sa relationship ng pastor sa church, meron ding sowing and reaping principle. Makikita natin mamaya na kapag violate natin ang disenyo ng Panginoong ito, merong blessing na hindi po mararanasan ang church. Kailangan nating gawin ito. So, bago natin buksan ang ating pag-aaral, importante ang ilang mga reminders. So, normally, kapag ang isang church na nagplant, nag-oversight ng isang lokal na iglesia, alam niyo po ba, hindi nga iiwan ang church na yon hanggang hindi po establish ito. Hindi mo pwedeng iwan ng isang church, i-declare mo na independent at hindi naka-establish ang ganitong klaseng prinsipyo. Bago mo iiwan ng isang church, ang mga miyembro na turuan at ginagawa na nila. At kung iiwan mo ang church na hindi po establish ang prinsipyong ito na ang church nagsusupport sa kanyang pastor, masisira ang church. Alam niyo po ba, maraming ganyang sitwasyon ngayon dahil sa maling practice na ganito. So, ang isang reason kung bakit ayaw kong buksan ang pag-aaral na ito ay
isa itong problema na pwede naman makapaghintay, na pwede nating pag-aralan sa mga susunod na panahon. Pero nabuksan at inoverall ako ng Panginoon, so kailangan nating pag-usapan. So, i-treat natin ang pag-aaral na ito ang first time. Ito ang first time nating pag-aaralan ang prinsipyong ito. At merong mga iglesia na pag-aralan na ito, pero ayaw talagang i-practice. Yun ang mahirap. Pero ang church natin, isang katangian po ng church natin, basta nakita at na-explain na galing ito sa Word of God, mag-o-obey ang church na ito. Alam niyo po ba, sa mga pastor na nakakausap ko, ito yung pinagmamalaki ko sa kanila. Ang church na ito, kapag ipinakita mo ang salita ng Panginoon, susunod yan. Susunod sila sa Panginoon. So, i-treat natin na first time na natin pag-aaralan ito kasi ang implikasyon kasi kapag ang church po hindi nagsusupport sa kanyang pastor, mabigat. Mamaya, makikita po natin. Mabigat. Kaya, i-treat natin na ito ang first time. So, sa ating pag-aaral, sa prinsipyong ito, sa unang Timoteo chapter 5, verses 16 and 17 or 18 hanggang 18, sinasabi na ang isang manggagawa dapat bigyan ng double honor. So makikita natin, sinasabi rin ni Apostol Pablo na deserve ng isang manggagawa ang sweldo. Makikita po natin, nakikita na sweldo ng Bible dahil ang support sa pastor, hindi yan basta binibigay lang. Ibinibigay yan dahil nagle-labor. Nagle-labor ang pastor sa Word of God. So ang ibig sabihin, maraming mga abuses na nangyayari ngayon. Ang isang malaking temptation ng isang pastor ay magtamad kasi wala nagbabantay sa kanya. Gusto niyo po bang malaman kung sino yung mga tamad na pastor? Yung mga pastor na palaging present, na palaging visible na nakikita mo. Kung araw-araw, halimbawa, nakikita mo yung pastor, palaging nasa bahay ng mga membro, nagbibisit. Sa mga hindi nakakaalam, para bang, si pastor masipag. Si pastor nandito na naman. Ang ibig sabihin po, hindi siya nag-aaral. Ang malaking work ng pastor ay intellectual work. Ang life ng church nakadepende sa tamang pagtuturo at malinaw na pagtuturo ng Word of God. At yan po, hindi po yan nakukuha sa simpleng pag-aaral lang. Kailangan mag-spend ng maraming time sa Word. Paano mo i-apply ang Word na ito sa mga members? Si Martin Lloyd-Jones, hindi ko makalimutan ito, sabi niya, kapag napipreach ng malinaw, ng tama ang Word of God, mababawasan yung counseling mo. Bakit? Kasi yung mga tao mismo natututo na sila mismo isolve nila yung sarili nilang problema. So kapag nagawa ng tama yung preaching ng Word, yung remaining work, konti na lang. So doon pumapasok ang visitation, counseling, oversight. So pag-aaralan natin yan sa mga susunod na pagkakataon. So sa pag-aaral po natin, disenyo ng Panginoon na kailangan nagle-labor ang pastor sa Word of God. At tinatawag din itong wages, salary, kasi obligasyon ito ng church. Obligasyon ito. Obligasyon ito ng church. So ito ang konteksto. Merong pastor na nagle-labor sa Word of God upang may preach ng tama ang salita ng Panginoon at bilang tugon ang congregation magsusupport sa kanyang pastor. So ito ang ibinigay sa atin na sowing and reaping principle na makikita natin mamaya, maunawaan po natin ang disenyo ng Panginoon. So bago tayo magpatuloy, kailangan maunawaan natin, maraming mga abuses ngayon. Maraming mga abuses. Merong isang friend si Sister Reyna, hindi siya Kristiyano, hindi rin siya religious. Pero ang sabi niya, siguro mayaman na kayo kasi ang asawa mo, pastor, sabi niya. Ang ibig sabihin po, yung common perception ngayon sa mga pastor, nagpapayaman. Yun ang mahirap kasi ito po yung nakakalungkot. Ito yung nakakalungkot. Maraming
pastor ngayon pumapasok sa ministry para sa pera. Para sa pera. At nakakalungkot po ito. Sinasabi ng Bible sa 1 Pedro chapter 5, sabi nga sa mga pastor, huwag kayong magpastor na sapilitan. Dapat willingly. At hindi kayo nagpapastor para sa pera. Hindi. Nagpapastor ang isang pastor dahil tinawag siya ng Panginoon at kamukha siya ng Panginoong Jesus, na willing niyang ibigay ang kanyang buhay para paglingkuran ang church ng ating Panginoong Jesus. So, merong mga abuses. At mamaya, makikita natin, merong safeguard na ibinigay ang Panginoon para maiwasan natin ang mga abuses na ito. So, ang unang prinsipyo na gusto kong makita natin, ang support na sinasabi ng salita ng Panginoon ay connected po sa Word of God. Nagsusupport ang church dahil merong nagle-labor sa Word of God. Nakita niyo po yung connection? So, ang ibig sabihin, pwede natin itong i-differentiate sa ating mercy ministry. Ang ating mercy ministry, nakadepende sa need. Halimbawa, si Brother Eds, nagkasakit. Ngayon, wala siyang pambayad ng hospital. Halimbawa lang bro, alam ko meron ka pambayad. Halimbawa lang. Kailangan tayong tumulong kasi wala siyang pambayad. Pero si Brother Elvis nagkasakit. Pero meron siyang pambayad ng hospital. Hindi natin kailangan tulungan kasi meron siyang pambayad. Ganun ang mercy ministry. Naka-base sa need. So, tinutulungan lang natin kung sino yung nangangailangan. Ang support sa pastor, hindi yan mercy ministry. Ang support ng pastor, nakadepende yan, connected yan sa Word of God. Basta napipreach, merong nagpipreach, merong nagle-labor sa Word of God, ang church po, palagi siyang nagsusupport. Regardless kung ano ang financial na kalagayan ng pastor. Kasi hindi naman yan mercy ministry. Yan ay support dahil ang Word of God ay na ipapahayag. So, mayaman man o mahirap ang pastor, hindi iyon ang basihan. Regardless kung ano ang kanyang kalagayan sa buhay. Magsusupport at magsusupport pa rin ang pastor dahil ang church sa kanyang pastor dahil connected yon sa Word of God. Pangalawang prinsipyo na gusto ko pong makita natin, dahil ang support ng church ay directly connected sa paglilibor sa Word of God, merong bagong libro na lumabas, kabibili ko lang, nakuha ko lang Sabado, pina-LBC ko, manipis, si Jeremy Walker, Providing for Pastor. Ang sabi niya, kung gusto mong sukatin ang appreciation ng isang church patungkol sa Word of God, kung mahal niya ba ang Word of God o hindi. Kung priority ba niya ang Word of God o hindi. Ang sabi niya, kung gusto mong sukatin yon, tignan mo yung support na ibinibigay nila sa pastor. So, kaya sabi ko kanina, i-treat natin ito na first time natin pag-aaralan kasi mabigat ang implication kapag hindi natin ginagawa ito. Ang ibig sabihin po, anumang sabihin ng isang church na mahal niya ang Word of God, dahil sa disenyo ng Panginoon na kapag nag-preach ng tama ang Word at nagre-respond ng tama ang congregation, hindi mo may iwasan yung support. Ibibigay niya yan. So, ang ibig sabihin, kapag ang church hindi siya nagsusupport, ang ibig sabihin, hindi niya mahal ang Word of God. Ang ibig sabihin, hindi importante sa kanya kung mag-preach ng tama o mali. Ang importante, merong church. Regardless kung tama o yung preaching o hindi. So, ganyan yung implication. Ay, ang ibig sabihin, wala siyang pagmamahal sa Word of God. Ang ibig sabihin, sinasabi din kung anong klaseng maturity meron ang isang church. Kaya, ang isang reason kung bakit gusto natin itong i-apply, kasi magmumukha tayong ipokrito. Kasi sinasabi natin, mahal natin ang Word of God, pero hindi naman tayo nagsusupport. Kaya mabigat yung implication. Kaya yung i-treat natin na first time natin itong pag-aralan. So, sa disenyo ng Panginoon, kapag na-preach, mayroong pagli-labor sa Word of God, magre-respond ang church sa pagsusupport. At makikita po natin, ito yung magtatama sa maraming maling perception. Halimbawa,
marami tayong naririnig, yung pastor na yun, ang laki ng allowance, pero makikita mo lang every Sunday. Ang ginagawa lang yan, nagpipreach lang siya ng 1-2 oras, pero ang laki ng sweldo niya. Si ganyan ganyan lang yung ginagawa, pero yung sweldo niya, laki. Magkakaroon ng tamang kaisipan kapag makita natin ang support ng congregation sa pastor, temporary yan. Temporal na kayamanan yan, pera. Di po ba? Pero yung natatanggap niya, Word of God, eternal na kayamanan. So kapag naunawaan natin ang isang church na grateful sa Panginoon dahil every Sunday ay narinig niya ng tama at malinaw ang eternal na Word of God, magre-respond yan gratefully sa Panginoon, sa Word of God. At makikita yan sa pagbibigay niya ng support. So ang ibig sabihin, kung ang comparison eternal sa temporal, ang isang church na naunawaan nito magiging generous. Hindi yan pag-uusapan kung magkano, ang pag-uusapan kung magkano ang kaya. Kasi ang comparison dito, eternal sa temporal. Tanungin ko po kayo, maraming mayayamang mga churches ngayon. Halimbawa, huwag na tayo magbigay ng yung mga mayayaman na iglesia dyan, mga charismatic churches. Alam niyo po ba, maraming pera yan. Pero ang tanong, yung bang naririnig nilang Word of God, tama? Mali. Mali. Every Sunday, mali yung pinapakain sa kanila. Pero sinusuportahan nila yung pastor nila, malaki. Paano pa kaya kung ma-appreciate natin yung naririnig nating word, eternal Word of God, tama, simple, at may relevance sa ating buhay. Ang simpleng application yan, mamamatay yung marami nating kaisipan. Bakit si pastor ganyan lang yung ginagawa? Ang laki ng sahod. So, maalis yun. Ang church magiging generous. Willing siyang mag-support. Ang issue, hindi magkano. Ang issue, magkano ang kaya ng church. Yun ang magiging issue. Kapag meron tayong tamang perspective, tama yung sinasabi ni Jeremy Walker, na pwede mong i-check ang maturity ng isang church. Kung paano niya binavalue ang Word of God, sa kung paano niya sinusuportahan ang kanyang pastor. Pangalawa o pangatlo na makikita po natin, ang reason kung bakit ang disenyo ng Panginoon na kailangan ang isang manggagawa ay nabubuhay sa kanyang trabaho. Kailangan po ang disenyo ng Panginoon na ito ang gusto nating makamit in the future. Ang mga manggagawa dapat ibinibigay ng church hanggang sa makakaya niya yung basic na needs. Kasi merong mga material, physical needs ang isang pastor o ang mga pastor. Ngayon, ang problema, kung hindi po provided yung kanyang material needs, kailangan niya mag-isip ng ibang paraan ngayon para ma-provide yung pangangailangan ng kanyang anak, ng kanyang asawa, ng kanilang pangangailangan, at iba pa yung pangangailangan ng ministry mismo. Ang ministry, ang isang pastor, kailangan niya ng libro. Paano siya mag-preach kung wala siyang libro? E di yung preaching niya ulit-ulit na lang. Kailangan niyang tumulong sa mga mahihirap. Kung ang Word of God sinasabi sa atin, maging merciful tayo sa mga mahihirap, saan siya kukuha ng pantulong niya? Inuutos ng Bible na kailangan buksan natin ang ating tahanan sa mga kapatid, sa mga strangers na nangangailangan ng tulong. Paano niya bubuksan ang kanyang bahay kung wala siyang pera? Kung wala siyang maitutulong? So, kasama pa sa pangangailangan ay yung kailangan niya sa ministry. Ngayon, ang logic kung bakit ang Bible dinisenyo niya na kailangan ibibigay ng church yung basic, yung lahat ng kanyang basic needs. Kasi po, para hindi siya maabala, mag-focus siya sa kanyang trabaho. Mag-focus siya. Ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari kapag ang isang pastor, dahil kulang ang kanyang pangailangan, hindi na susupport yung buo,
hindi makapag-aral o kulang yung magkasakit yung anak niya, wala siyang pambayad ng ospital, ano gagawin niya? Tatrabaho yan. Sigurado yan. Kapag nagtrabaho yung pastor, sinong kawawa? Ang church. Ang church. Ang ibig sabihin, distracted siya. Sa panahon ngayon, marami po ang, dahil sa tinatawag na work from home, pwede kang maging fully employed ng isang employer at sa bahay ka magtrabaho. Kinukwento sa akin ni Reyna, dumadami daw ngayon yung tinatawag na moonlighting. Moonlighting. Meron ng trabaho, naka-hire na siya, full employee na siya sa isang company, pero naghahanap pa rin siya, nagtatrabaho pa rin siya sa iba. At yung mga company, ayaw nila yung ganon. Kasi ang ibig sabihin, kapag meron siyang ibang trabaho, maliban sa kanyang kasalukuyang trabaho, ang ibig sabihin, hindi niya nagagawa ng tama yung kanyang trabaho. At ito yung ayaw ng mga kumpanya. Alam niyo po ba, maraming mga pastor ngayon nagmo-moonlighting. Bakit? Kasi hindi nabibigay ng church yung pangailangan, physical na pangailangan ng kanyang pamilya. So, maobliga ngayon na magtrabaho sa iba. Ang problema, napababayaan niya yung main work na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So, sino ang may problem nun? So, ito yung sinasabi natin. Kapag ang church nag-uumpisa pa lang, at yung kaya niya, kaunti lang, okay lang yon, walang problem. Pero ang goal natin, gusto natin, habang tumatagal ang church, habang nag-grow yung mga membro, habang nag-increase yung giving, dapat po ang goal natin, i-provide yung lahat ng needs ng isang pastor. Para ang trabaho lang nila, ang trabaho lang niya, ang church. Nakafocus lang siya sa church. Sino makikinabang nun? Ang church. So, ang wisdom ng Panginoon ay ganon. Hindi, si Martin Luther ang nagsabi, hindi pwedeng pagsabayin ng isang pastor na naghahanap buhay siya para sa kanyang pamilya, at the same time, ginagawa niya yung kanyang trabaho bilang pastor sa church. Hindi pwedeng pagsabayin, sabi niya. Siguradong mapapabayaan ang church. So, ang sinasabi natin, kasalukuyan, hindi natin kaya. Kaya mag-i-strive tayo habang nag-grow, hanggang dumating sa point na kayang i-provide ng church ang lahat ng pangailangan ng pastor. At alam niyo po ba, iyan ang sinasabi natin, sowing and reaping principle. Kapag ang church, ginawa niya yung part niya na nagpo-provide siya generously sa kanyang pastor, ang balik sa kanila, yung word of God, magiging malinaw, magmi-minister ng tama ang pastor sa iglesia. Ang susunod na prinsipyo na gusto ko pong makita natin, kapag ang church, ginagawa niya ang kanyang mandate na suportahan ang kanyang mga manggagawa generously, alam niyo po ba, madi-discourage yung maraming manggagawa na mag-moonlighting. Madi-discourage sila. Tama, sa panahon ngayon, napakaraming mga pastor, especially yung mga hindi naman talaga tinawag ng Panginoon sa pagpapastor, inaabuso ang church. Nagpapayaman, tumatanggap ng allowance pero hindi nagpapagal sa Word of God. Niloloko ang church. Kahit sa Reformed, alam niyo po ba, marami ang mga pastor na within Reformed na-accuse ng pagnanakaw ng pera. Sa church, marami. So, merong ganyang abuses. Pero alam niyo po ba, sa kabilang banda, ang normal na temptation ng isang pastor na matino, na tinawag ng Panginoon, ang normal na temptation sa kanya ay dahil meron siyang pamilya na kailangan buhayin, at wala sa isip niya na nalukohin ang church, wala sa isip niya na magnakaw ng pera sa church, ano ang gagawin niya dahil meron siya pangailangan? Magtatrabaho siya ng sideline. At ito yung gusto nating iwasan. Kapag ang church po, generous, dahil naiintindihan niya ang sowing and reaping principle na ito, madi-discourage ang mga matitinong pastor na mag-moonlighting. Na gawin lang sideline ang pagpapastor. Halimbawa, yung case ni Pastor Rodel. Nung una, kapag ang church talagang hindi pa able na mag-support ng pastor, yung mga ganong case, maganda yon. Kasi hindi mo na kailangan suportahan eh. Meron siyang trabaho.
Pero katagalan, kapag hindi po nasusuportahan, alam niyo ba si Pastor Rodel hanggang ngayon nagtatrabaho? Nagpipreach lang siya sa church niya twice a month. Twice a month lang siya nagpipreach sa kanyang church. Maraming mga ibang preachers ang nagpipreach doon. Katagalan, kapag ang pastor, sideline lang niya yung pagpapastor, ang magsasuffer ang church. Ngayon, merong mga ibang magtuturo, pero hindi qualified. Nagtuturo, mababaw lang. Asahin yung tinawag ng Panginoon na dapat magturo? Nagtatrabaho. Bakit siya nagtatrabaho? Kasi kailangan po na yung basic needs ng kanyang pamilya. At alam niyo po ba, si Jeremy Walker din na nagsabi, sa kanya ko nabasa ito, sabi niya, bakit yung mga tinawag ng Panginoon na mataas ang kalibre, yung mga tinawag ng Panginoon na magagaling, bakit madalang mo lang makita ngayon? Alam niyo po ba, ito yung isang observation ko. Nung a few Sundays ago, meron akong kausap na gusto magpastor. Nag-aaral na siya sa GMA, siguro 1 sem na. Hindi ko madiretsyong maitanong. Nagpaikot-ikot ako. Ang gusto ko lang itanong, ano ang pinag-aralan mo? Alam niyo po ba, hindi naman qualification na kailangan mataas yung pinag-aralan. Pero alam niyo po ba, ang work ng pastor, mental work. Nag-aaral, nag-analyze. Araw-araw, yun ang mabigat niyang work. Kung hindi siya nakapag-aral, paano niya magagawa ng tama? Ito yung pansinin po ninyo. Karamihan sa mga nagpapastor ngayon, yung mga taong hindi nakapag-aral na wala na lang choice. Dahil wala silang ibang trabaho, sa church na lang. Pero ang tanong, nasaan yung mga magagaling? Nasaan yung mga matataas ang pinag-aralan na kung tawagin sila ng Panginoon, magbe-benefit ng malaki ang church? Nasaan sila? Baka nagtatrabaho sa labas. Bakit? Kasi nakikita nila kung magpapastor sila. Mapapabayaan, maghihirap lang sila, papabayaan sila. Alam natin ang Panginoon ang tumatawag. Pero kung ang Panginoon mismo ang nag-set ng ganitong prinsipyo na kailangan ang church magsusupport generously, pero hindi niya ginagawa, possible lang isang reason kung bakit ang Panginoon hindi siya nagsisend ng maraming workers na magagaling. Yung mga mataas ang pinag-aralan, kasi hindi natin iniingatan yung mga workers na sinesend niya. Kasi papabayaan lang natin. Ang pansinin po ninyo, marami siya nagpapastor ngayon yung mga walang pinag-aralan. Kasi wala na lang choice. Marami magagaling, pero konti lang. Yung mga mataas ang pinag-aralan, konti lang. Mas marami yung mga walang pinag-aralan kasi wala na lang choice. Ngayon, kung ang church po natin, sa biyaya ng Panginoon, i-establish natin, mag-grow ang ating giving, at maging generous tayo sa pagsusupport ng mga pastors, alam niyo po, magiging attraction ang church natin sa mga magagaling na pastor. At i-bless tayo ng Panginoon ng mga pastor na mataas ang kalibre. Hindi dahil wala lang silang trabaho sa labas, kaya sila nagpapastor. Hindi. Dahil mataas ang kalibre, tinawag sila ng Panginoon, at dadalhin sila ng Panginoon dito dahil alam ng Panginoon na iingatan natin. Ipoprovide natin yung kanilang material na pangangailangan. So, nakikita niyo yung sowing and reaping principle? Ang church, magtanim siya, maging generous siya sa pag-support, i-bless siya ng Panginoon ng mga pastor na mataas ang kalibre. At mag-grow siya. Imaginein mo, eternal blessing kumpara mo sa temporal blessing. Kung naunawaan natin, hindi man issue ang pera dito. Ang issue dito, kung hanggang saan ang kaya natin. Hanggang saan ang kaya natin. Ang isang reason din kung bakit ganito ang disenyo ng Panginoon ay para magkaroon ng freedom o kalayaan ang isang pastor na maging matapat sa Panginoon, hindi nakatingin sa mga miyembro. Alam niyo po, kapag ito yung posibleng mangyari, kapag ang isang church hindi nga binibigay ng tama ang pangailangan ng pastor, at merong ibang miyembro dyan na mayaman, at tutulungan yung pastor. So magmumula ngayon yung support niya
sa isang miyembrong mayaman, ano mangyayari? Yung mayaman na yon, siya magkokontrol sa pastor. At ito yung temptation ng maraming pastor sa ministry. Na dahil mahirap ang buhay, dahil meron silang pamilya na kailangan tustusan, ayaw nilang ma-offend yung mga mayayaman. Ayaw nilang ma-offend yung mga taong nagsusupport sa kanila. Di ba nakita rin natin sa nakaraang church natin, yung mga mayayaman na nagkokontrol sa pastor. Di ba? Kung ano yung gusto ng mayaman, yun ang gagawin ng pastor. Alam nating mali yun, dahil ang obligasyon ng pastor ay maging matapat sa salita ng Panginoon, matapat sa Panginoon, pero merong ang temptation, tao lang ang pastor. Ito yung wisdom. Ito yung wisdom na nakikita niyo. Kapag ang church ang nagsusupport, hindi lang individual, walang ganong temptation. Magiging matapat ang pastor dahil ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang gagawin niya dahil ito ang tama. Sino man ang masasaktan, hindi na importante. Ang importante, gagawin niya kung ano ang tama. Kung hindi man sang-ayon yung pinakamayaman sa congregation, okay lang, gagawin niya kung ano ang tama. Bakit? Kasi ang isang nakakatulong, ang church kasi ang nagsusupport sa kanya, hindi individual. So meron siyang freedom na maging matapat sa Panginoon. Ito pa, experience din ninyo ito, madami ako naririnig na ganitong kwento, na yung pastor parang kapag nagsisermon, humihingi ng tulong. Kinukwento niya yung paghihirap niya. Tapos yung asawang pastor kapag nagkikipagkwento sa mga miyembro, parang nagpapalimos, nagmamakaawa. Alam niyo po, hindi natin sinasabi na tama yun at justifiable, hindi. Ang sinasabi natin, dapat ang isang pastor, kontento siya, nagtitiwala siya sa Panginoon. Pero tao din siya. Meron siyang mga weakness. Kapag hindi provided ang kanyang pangailangan bilang pastor, pangailangan ng pamilya niya, merong ganong temptation. Merong ganong temptation na magreklamo, magpalimos. Tanungin ko po kayo, gusto niyo po ba yung pastor niyo na nagrereklamo, na humihingi ng tulong sa inyo, para bang nagpaparamdam? Kung ako po tatanungin niyo, ayoko yung ganong klaseng pastor. Ayoko. Baka iiwan ko siya. Kung ako yung miyembro, ang ibig sabihin, hindi niya kaya pagkatiwalaan ng Panginoon. Pero sa kabilang banda naman, baka tayo ring mga miyembro ang nagtutulak sa pastor para magkasala siya. Kasi hindi natin ibinibigay yung material needs na kailangan naman ng pamilya niya. So nakikita niyo po, kapag ang pastor nasira, masisira ang buong church. Ganon kabigat. Kaya ang disenyo ng Panginoon, magmumula sa church lamang yung ipoprovide ng church ang lahat ng kanyang basic needs para magkaroon siya ng freedom na maging matapat sa Panginoon. At hindi siya beholden kanino man. Gagawin niya kung ano ang tama. Gagawin niya kung ano ang tama. Dahil hindi siya nakatingin sa iilan lamang. At ang panghuling prinsipyo, kay Pastor Andy ko ito na natutunan. Ang sabi niya, ito yung sowing and reaping principle. Kapag ang church, nagsusupport siya ng tama sa kanyang pastor, ano yung magiging bunga? Ang pastor, magiging malaya siya sa pag-aaral at paglilingkod sa church. So ano yung pakinabang? Ang church ngayon makikinabang sa Word of God. At dahil nakikinabang siya sa Word of God, ang church ngayon mag-grow ang kanyang giving. Kapag nag-grow ang kanyang giving at mas lalo siya magiging generous sa kanyang pastor, anong pakinabang? Mas lalong may empower ang pastor na gawin ng tama ang kanyang trabaho. At kapag nag-i-improve yung pastor dahil well-supported ang kanyang mga needs, mas lalong magbe-benefit ang church. At kapag nag-benefit na naman ang church, mas lalong mag-grow ang church. At mas lalong na mag-increase yung support ng pastor. So, sowing and reaping principle, cycle yan. Cycle. O balik rin natin. O ang church, hindi siya nagsusupport sa kanyang pastor. Anong mangyayari? Maghihirap yung kanyang pastor. O kaya magtatrabaho sa iba para mapunan ang pangailangan ng kanyang pamilya. Anong mangyayari? Pababayaan niya yung church. Hindi mag-grow ang church.
At dahil hindi siya nag-grow, bababa yung kanyang income. Mababawasan na naman yung support ng pastor. At ngayon, yung pastor, dahil meron siyang basic needs, kailangan na naman niya magtrabaho. Dagdagan niya yung trabaho niya sa labas. Mapababayaan na naman ang church. Paulit-ulit, yung cycle. Sowing and reaping principle. Kaya malaki ang impact kapag ang pastor ang napabayaan. So, ito yung disenyo ng Panginoon na hindi natin pwedeng iwasan, i-bypass, na hindi tayo nasasaktan. Kapag hindi natin ito sinunod, tayo ang masasaktan. Tayo, as a church. At hindi tayo magiging totoo sa ating sinasabi. Hindi tayo magiging totoo. Kaya kailangan natin itong sundin. At makikita po natin ang support ng church sa kanyang pastor, ito ay expression ng fellowship. Di ba sa fellowship, sa church, merong give and take. Si Brother Rudy naglilingkod sa atin at pinaglilingkuran din natin si Brother Rudy, give and take. So ganun din, ang relationship ng pastor sa church, merong give and take. Ibinibigay ng pastor ang word of God at ang church naman, nagbibigay siya ng support, financial support sa kanyang pastor. Ito yung fellowship ng church sa kanyang pastor, ng pastor sa kanyang mga tinuturuan sa church. At meron itong sowing and reaping principle na kapag sinunod natin ito, ibibless tayo ng Panginoon. Ibibless tayo spiritually ng Panginoon. Eternal Word of God. At kapag hindi natin sinunod ito, i-withhold ng Panginoon ang blessing sa kanyang Word. So, ano yung mga paraan para maiwasan natin ang mga abuses? So, una, ang disenyo ng Panginoon, merong tinatawag na plurality of elders. Ang disenyo ng Panginoon sa isang church, hindi dapat isang pastor lang. Kailangan madami. 2 or more. Ganon din sa mga deacons, hindi lang isa. Kailangan higit sa isa. Merong mas malaki ang temptation kapag nag-iisa ang pastor. Ito po yung ginagawa ko. Habang naghihintay tayo ng pastor, pansinin nyo, lahat po ng trabaho delegated. Ang trabaho sa Marcos, delegated. Ang trabaho sa finance, delegated. Ang trabaho sa mga admin work dito sa church, delegated. Ang ibig sabihin, hindi ako ang nagde-decide lahat. Merong mga men na nakatulong ko na sila yung nagde-decide sa bawat kung saan sila na-delegate. Kung anong work na na-delegate sa kanila. Bakit? Kasi merong temptation sa akin na kapag ako lahat ang gumawa ng decision, magiging authoritative ako, diktador. Kaya iniiwasan ko yun, kaya nagde-delegate ako ng trabaho. Nagde-delegate ako ng trabaho. Kaya pansinin niyo, kahit ang ating accounting, ang pera natin, hindi ko yan pinakikialaman. Binabantayan ko lang yan mula sa malayo. Kasi ayaw kong magkaroon ng temptation na ako yung nagko-control ng pera, baka nakawan ko ang church. So kapag delegated dyan, merong controls na naka-establish, mahirap para sa akin ang umabuso. So yun ang reason kung bakit delegated yung mga trabaho. Pero ipag-pray natin na hindi lang isa. Bigyan tayo ng Panginoon ng maraming pastors. At yung ibibigay niya hindi yung mababang quality. Gusto natin yung mataas na kalidad, yung dekalibreng pastor. At paano ma-attract yung mga dekalibreng pastor? Kung gagawin natin yung part natin, magiging generous tayo. Para din mamatay yung mga hindi nakapag-aral na lang yung nagpapastor dahil wala silang choice. Hindi maganda para sa church ang ganun. So kailangan tayo mag-pray ng additional pastors, additional deacons. So sama natin sa ating prayer item, additional deacons. Ang pangalawa na control na pwede natin gawin, maglagay lang po tayo ng pastor, ng deacon na qualified. Alam niyo po ang power ng paglalagay ng pastor at deacon sa church, hindi ibinigay ng Panginoon sa pastor lang. Hindi. Ibinigay yan ng Panginoon sa church. Ang ibig sabihin, walang makakapasok na pastor dito, walang makakapasok na diakono dito, maliban na lang na pinayagan ninyo.
Kapag mayroong nakapasok na pastor na hindi qualified, ang may kasalanan, ang congregation, kasi pinabayaan ninyo. Wag, alimbawa, ganito. Kapag pinag-uusapan ng posisyon ng diakono, basta masipag, basta active sa gawain, o pwedeng diakono yan. Alam niyo po ba, recently lang, ang dami kong nabalitaan, nandito lang ako, ang dami kong nababalitaan. Marami mga iglesia ngayon na di-divide dahil sa diakono. Halimbawa, yung sa isang malayong lugar, hindi ko na sasabihin yung church. Yung isang malayong lugar, yung diakono daw, kinuha niya yung church sa pastor, na divide yung church. Kasi naghati. Kasi yung diakono daw, kinuha yung church. Yung sa isang church naman, yung medyo malapit din, reform ang mga ito, mas makapangyarihan daw yung diakono kaysa sa pastor. So yung diakono yung nagdi-decide ng finances. Yung diakono nagsasabi magkano yung support ng pastor. Hawak niya yung mga pastor. Na-divide din. Ano yung reason bakit nagkakaroon ng ganitong problema? Naglagay kasi ng diakono na hindi naman qualified. Ang qualification ng diakono kailangan masipag. Hindi. Sa Bible, ang qualification ng diakono kaparehas ng qualification ng pastor. Maliban lang sa isa, able to teach. Ang ibig sabihin, kapag naghahanap tayo ng diakono, naghahanap tayo ng pastor na hindi marunong magturo. Ganon kataas ang qualification ng isang diakono. Ngayon, kung ang ilalagay lang natin yung masipag, marunong makisama, pero hindi naman niya kayang i-manage ang kanyang family. Wala naman yung mga ibang qualification sa kanya, yung character. Ano mangyayari? Sisirain niya ang church. I-divide niya ang church. So, ano ang isang control? Alam natin yung mga qualifications at ilalagay lang natin yung mga qualified lang. Ganon din sa pastor. Alam niyo po ngayon, kapag merong isang bago-bagong nagtuturo, dahil magaling siya magturo, nakakapagturo ng kaunti, ay pwede ka na magpastor, ay tinatawag na ng pastor. Alam niyo po ba, ang qualification ng isang pastor, isa lang yung able to teach. Yung remaining na qualification niya, character. Character. At tapos ngayon, dahil nakakapagturo, ipapasok natin. Ano gagawin natin? Sisirain natin ang church. Kaya maraming mga abuses ngayon sa maraming reformed churches kasi naglalagay ng pastor at diakono na hindi qualified. So kung anong gagawin natin? Tama, matagal maghintay. Kasi ang Panginoon ang nagsisend ng pastor, ang Panginoon ang nagbibigay ng diakono sa church. Maghintay tayo. Meron tamang panahon ng Panginoon. Hindi dahil nahihirapan tayo, kunin kung sino na lang nandyan, ay ilagay na natin pastor. Kung sino na lang yung masipag, ilagay na natin diakono. Ay, babagsak tayo. Wala tayong pupuntahan bilang isang iglesia. So, ang ilalagay lang natin, yung qualified. So, halimbawa, kapag nilagay natin na diakono at pastor qualified, ang isang qualification, hindi gahaman sa salapi. Ang ibig sabihin, na-observe nyo na ang kanilang buhay, hindi yan matakaw sa pera. Mapagkakatiwalaan mo yan sa pera. Proven na yan. Kaya nga nilalagay mo sa ministry. Proven na yan. Ngayon, alam niyo po ba, marami sa mga decision sa church patungkol sa pera, ang pastor at diakono ang gagawa ng decision. At marami sa mga decisions na ito, hindi nyo man alam. Naka-base lang tayo sa tiwala. Dahil nilagay natin, alam natin, hindi matakaw sa salapi. Alam natin, mapagkakatiwalaan natin sa salapi. So magtitiwala tayo kasi qualified yung nilagay natin. Pero halimbawa, kung basta-basta na lang tayo naglalagay, masipag, diakono ka, makapagtuturo ka, pastor ka, ano mangyayari? Dahil hindi proven, wala silang proven track record, wala silang proven na character, ano mangyayari? Babantayan natin. Ay, pastor, ano kayang gagawa na kanini? Bala mo yan, nabalo gagawa ng pastor. Binabantay, diakono na kayang gagawa na kanya naman. Kasi, hindi dumaan sa tamang proseso, kaya palagi natin binabantayan, palagi natin pinagdududahan. Pero kung kaya mo pagkatiwalaan, yung pastor, dahil alam mong hindi siya matakaw sa salapi. Kung alam mo na ganun din yung diakono,
Hindi mo man naintindihan yung decision, magtitiwala ka. Kasi kilala mo yung gumagawa ng desisyon. Alam mong hindi kanya nanakawan. Alam mong hindi siya mag-aabuso. Kasi qualified siya. So, maiwasan natin yung mga abuses kapag naglalagay tayo ng mga qualified pastor. So, di baling matagal, mag-pray, maghintay tayo na ibigay ng Panginoon ang pastor na ibibigay niya sa atin sa tamang panahon, additional pastor. At gawin natin ang part natin. Maging generous tayo sa ating pag-support. At kung lolobin ng Panginoon dahil sa sowing and reaping principle, baka yung ibigay niyang additional pastor sa atin, yung mataas ang kalibre. Hindi lang yung dahil wala siyang trabaho, kaya siya nagpapastor, hindi. Yung mataas, yung gift niya, yung kalibre, na tinawag ng Panginoon. At magiging attractive ang church natin kung marunong tayong mag-support at generous tayo sa pag-support sa pastor. Sige po, kung meron kayong question. Suggestion. Si John Stott, meron siyang sinabi, hindi maalis sa isip ko. Ang sabi niya, si Apostol Pablo nag-tent making pansamantala para sa ikasusulong ng gawain. Halimbawa, sa Corinth, dahil maraming mga orators noon sa Corinth na ang kabuhayan nila ay pagsasalita at kumikita sila ng maraming salapi sa pagsasalita nila. Alam niyo po ba, ayaw maitulad ni Apostol Pablo ang kanyang ministry na kamuka ng kanila, na siya ay nagpipreach ng gospel para lang kumita ng pera. So ang ginawa niya, nag-tent making siya para lang maipakita na ang gospel ay kakaiba. Hindi siya kamuka ng ginagawa ng iba. At ang sabi ni John Stott, maraming mga tao ngayon ang tingin nila sa pagpapastor, pagpapayaman. Ang sabi nga, sana marami yung mga pastor na mag-tent making. So hindi nga ini-encourage na mag-part-time ang pastor, pero merong wisdom ang Panginoon na ako po, kung loloobin ng Panginoon at magkaroon tayo ng ibang pastor dito, mas pipiliin kung hindi ako kukuha ng sahod. At yung isang pastor ang susuportahan natin. Para lang magkaroon ng ibang image, yung mga pastor, na pagdating sa labas, hindi lahat swapang sa pera. Hindi lahat ng pumapasok sa ministry para sa pera. Kung lolobin ng Panginoon. Pero habang wala pang tayo nakikitang pastor na additional pastor, tatanggapin ko. Ngayon, additional responsibility sa akin kung paano ko gagamitin yun. Sa totoo lang, hindi po namin kailangan ng support. Pero kailangan natin gawin ito dahil ito ang biblikal. Sige po, kung mayroong question, suggestion. So, hindi po ito na ituro sa atin. Hindi ito na ituro sa atin. Sa mga susunod, kung loloobin ng Panginoon, tayo ang magpa-plant ng church. Iiwan lang natin ang church kapag naituro ito ng tama at kapag pinapractice na nila. Doon lang natin i-declare na independent ang isang local na iglesia. Kung wala na po question, mag-pray po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Meron kang disenyo sa iyong church na hindi namin pwedeng i-violate. Masasaktan lang kami, Panginoon. Gusto po namin sumunod at gusto po namin itong gawin ng tama para sa iyong luwalhati
para sa kasusulong ng iyong gawain. Ikaw ang tunay na marunong, Panginoon. Ikaw ang nag-create, nag-design ng church. At ikaw din ang nakakaalam kung paano ito mag-operate ng tama upang maging blessing sa amin ang church. Kaya naman, sa disenyo mo ng pagsusupport financially sa pastor, gusto po namin sumunod. At ikaw po ang magbigay ng wisdom sa bawat isa sa amin. At tulungan mo po kami sa buong prosesong ito, Panginoon, na hindi lamang namin magawa ito ng tama, kundi maging pagpapala ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At magbigay ito ng luwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.